Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan, mga tol, ha? Pero siyempre, yan ay pagbati lamang, hindi yan ang topic natin. Ito pong si Senador Rodante Marcoleta, meron pong mga patama sa kanyang mga kapwa senador. Pero kung babalikan po natin ang nakaraan, at kung natatandaan po ninyo, nung buo pa yung 13 Judas, sinabi po nitong si Alan Peter Cayetano na sa 13, wala daw pong mang-o-11. Tapos sinigundahan yan ni Rodante Marcoleta na walang maghuhudas sa kanila. Kung meron mang maghudas, mas masahol pa daw po sa hudas ang manghuhudas dito po sa 13. Pero alam naman natin ang nangyari na, no? Dalawa po sa miyembro ng 13 Judas ang nanghudas. Naturing ang araw ng Father's Day puro hudas ang pinag-uusapan po natin, mga tol. Ito kasi, yung mga nakala po natin balita. Una, sabi po dito sa balita ng Batas PH, alam na kung sino ang hudas. O yan po yung titulo, no? Senator Rodante Marcoleta expressed disappointment over colleagues who had previously pledged to remain united but later joined the new majority bloc that elected Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami, walang hiwalayan, walang maghuhudas. Pero napansin na ninyo kung sino po yung naghuhudas. Sino ba yung tinutukoy dito nitong si Senator Rodante Marcoleta? Dalawa lang naman ang lumipat mula po sa 13 Judas dati. Si Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Ngunit para sa atin, kahit panghuhudas yan sa grupo nila, tayo'y nagpapasalamat ng lubos. Sapagkat ang dalawa nakapag-isip-isip na po ng tama kahit paano at gusto na nilang muling magtrabaho diyan po sa Senado. Aanhin mo yung pananatili sa grupo na kahit sabihin yung inta kayo, ayaw nyo namang magtrabaho. Doon na kami sa tinatawag nyo ngayong hudas na gustong magtrabaho. Pero hindi rin namin kinakalimutan. Yung tinatawag ninyong dalawang hudas na yan ay merong kinakaharap na kaso. Plunder. At kasama ka rin sa mga may kinakaharap na kaso, Senator Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy dito, mga tol, may nakita akong post ni Ramon Tulfo. Chismis muna tayo, no? Maganda to sa araw po ng mga ama, makipagchismisan muna tayo. Dito kasi, sa post nitong si Ramon Tulfo, ang daming mga senador na kanyang mga pinapapasaringan, ano? Hindi natin alam kung sino-sino ang mga ito sapagkat wala naman siyang pinapangalanan. Pero tingnan natin kung mahuhulaan po ninyo sa comment section ang mga senador na kanya pong pinapatamaan dito. Sabi po ni Ramon Tulfo, mahigit 1 oras ang nakakalipas sa kanyang Facebook page, ang Senado ngayon ay punong-puno ng mga drama, iskandalo at sekreto. Anak ng teteng na yan, no? Biruin ninyo, ganun pala ngayon ng Senado, madrama, maiskandalo, at masikreto. Senateplex talaga ang datingan. Pakinggan natin ang kanyang Tweety Bird. May mga senador daw na tuta ng Malacanang at tuta ng kapwa senador. Ayon mismo sa kasama nilang senador. Ito safe to. Kahit pangalanan natin to, okay lang. Tandaan niyo yung mga papangalanan natin dito, ha? Pero meron tayong mga hindi papangalanan dito sapagkat delikado. Baka ma-cyber libel po tayo. Pero itong unang litanya, alam nating safe po ito. Kasi ang nag-akusa na may mga aso daw po sa Senado ay si Senator Alan Peter Cayetano. Tingin ko produkto ito ng bitterness no? Yung hindi niya matanggap na siya po ay Senate President na hindi na po Senate President. Kaya kung ano-ano na po yung mga lumalabas sa bibig, every live selling niya po sa Facebook. Naaawa na nga po dito
si Senator Ping Lacson eh. Yan naman ang tinawag niyang aso, no? Sabi ni Senator Ping Lacson na ayon po kay Cayetano, aso, nakakaawa na daw po itong si Alan Peter Cayetano. Sana daw po wag mag-meltdown. Sino pa ba yung mga tinawag na aso o tuta nitong si Alan Peter Cayetano? Nandyan din po si Tito Soto at saka si Erwin Tulfo. O yan ha, kaya safe na safe po tayo doon po sa unang litanya tungkol sa mga meron daw pong sikreto, iskandalo at drama na senador ayon dito kay Ramon Tulfo. Ito naman, sino kaya ito? May mga bakla. Ibig sabihin, hindi po ginamit ang salitang may bakla. Ang ginamit niya, may mga, di plural, no? Marami. Higit sa isa. Sino-sino kaya ito mga tol? Tingnan niya natin yung comment niyo. Sino kaya ang bakla diyan po sa Senado? Natatandaan ko yung isang artista, no? Na nasa LGBT community din. Galit na galit sa kanyang Facebook post. Galit na galit siya. Sabi niya, inagaw mo sa akin. Siguro yung boyfriend niya, yung inagaw. Kaya siguro mga ilang araw po yung nagpo-post. Talagang sinasabi niya doon kung sino yung senador na ayon sa kanya, bakla. Di tayo magpapangalan dito, no? Kasi mahirap na. Baka matulad tayo sa mga nakakulong. Alam niyo ba kung sino yun? Isa pa lamang. Dalawa na pala kasi may mga bakla no? Yung isa naman, mababanggit naman dito sa banda-bandang baba. Ituloy ko na po, may mga bakla. Alam niyo ang pagiging bakla, wala namang problema. Kung bakla si Tafan, okay lang, di ba? Kasi sabi sa akin ng mga manonood ko, bakla daw ako di ba? Walang problema kung bakla, no? Hindi naman po dapat natin hinuhusgahan ang pagkatao ng isang individual kung ito po ay bakla, tomboy o member po ng LGBT. No? Ang problema lang talaga sa atin, parang double standard Pag hindi po natin hinahangaan o sinusuportahan, aasarin natin na bakla. Pero hindi natin nakikita na doon sa mga kasama natin na sumusuporta sa gobyerno, may mga bakla din. Di ba? Inaasar natin na bakla baka makapagbanggit ako ng mga salita dito na hindi tama, yari ako. Buti na kontrol ko sarili ko. Pero hindi rin natin nakikita na yung iba, bakla din naman. Kaya dapat hindi issue ang pagiging bakla. Mga DDS, sana naman napapakinggan nyo ako ngayon Kung bakla tingin nyo sa akin, hindi dapat issue ang bakla. Okay? Punta po tayo dito. Ito naman, may mga ubod na babaero. Sino kaya naman yung mga ubod na babaero, mga tol? Ako mukhang marami sila, no? Sino kaya ang mga ubod ng babaero? Biruin mo, mga public servant, Yung pagiging bakla, okay lang yun, mga tol, Pero yung pagiging babaero, hindi yun tama, no? Dapat, stick to one. Dapat stick to one. Kasi lang sabi dito ni Ramon Tulfo, may mga, di ibig sabihin, hindi na naman isa. Kung hindi higit sa isa. Sino-sino kaya ang mga babaero? Kayo talaga, mga chismosa kayo. Ang aga-aga kung sino-sino yung mga binabanggit yung pangalan dyan sa comment section. Hindi ko babasahin. Baka ma-demanda tayo dito. Father's Day baka yan ang maging regalo sa akin, demanda. Kaya hindi tayo magbabanggit ng mga pangalan. Maliban sa mga pwede natin banggitin katulad ng pagtawag ni Alan Peter Cayetano na aso si Senator Lacson. Okay? Andali, nagtatanong si Mrs. Yan. Sabihin ko, naka-live ako. Yan.
Okay? O, eto pa. Eto mga tol, seryoso ito. Sabi dito ni Ramon Tulfo, may addict sa cocaine. Sino kaya itong may addict sa cocaine? Isa lang siya. Kasi hindi ginamitan ni Ramon Tulfo ng mga. Sa tingin ninyo mga tol, sino itong addict sa cocaine? Ang kanyang clue o kanyang sinasabi dito na nakagawian daw po nitong addict sa cocaine, bubudbura ng senador na ito ang babae ng cocaine from breast to down there bago daw niya bembangin. Ay nako, sino kaya itong senador na ito? Kung totoo ito, may bangag pala na senador diyan. No, kung totoo itong sinasabi ng Tweety Bird ni Ramon Tulfo. Uulitin ko may addict sa cocaine. Bubudbura ng senador na ito ang babae ng cocaine from breast to down there bago daw niya bembangin. Oh. Eto. Pwede natin tong pangalanan kasi ito naman of public knowledge mga tol. May ex-convict. Yan may ex-convict. Kilala naman natin kung sino ang ex-convict dyan. Si Senator Robin Padilla. Dahil alam naman nating lahat na siya po ay nakasuhan ng illegal possession of firearms noong 90s. No? Siya ay naaresto at kinasuhan sa korte, napatunayan sa korte na siya ay nagkasala at nakulong. And eventually, napalaya hanggang sa dumating yung pinaka-aasam niya sa panahon ni Rodrigo Duterte na mabigyan ng absolute pardon. Kaya nakakandidato sa pagkasenador at binoto ng mga tanga na katulad ni Top 1. Totoo naman Pag binoto mo si Robin Padilla, tanga ka. Tanga ako Naiboto ko si Robin Padilla. Wala akong magagawa doon kung hindi lesson learned na sa akin yon. Na wag nang ulitin ang ganoong katangahan. Okay? Eto pa. May nag-take ng US citizenship. Sino naman kaya yon? Nakita naman natin ang issue. Ito, pwede natin pangalanan. Ewan ko kung tinutukoy niya rito, kapatid niya. Kasi yung kapatid niya, napagbibintangan daw na pineke yung citizenship. Pero yan naman po ay binasura ng Korte Suprema, ay ng Commission on Election at hindi po pinaboran yung mga nag-raise ng disqualification case laban kay Senator Erwin Tulfo. Meron din issue ng citizenship na iniuugnay kay Alan Peter Cayetano. No? Pero hindi naman yata nagpeke ng US citizenship si Alan Peter Cayetano. Ngunit sinasabi doon sa mga chismis, nabalita pa nga ito no? At naitanong pa nga ito kay dating Senador Antonio Trillanes at sinabi niya, iniimbestigahan na daw po yan kung may katotohanan o wala. Na ito daw pong si Alan Peter Cayetano ay US citizen daw po ito. No? Pero yan ay hindi pa naman kumpirmado. Okay, meron pa rito mga binanggit. Si Ramon Tulfo. Sabi pa dito, there are one or two who cannot understand English but take part in crafting laws in English. Sino naman kaya ito? Meron naman, para namang imposible ito mga tol, no? Na hindi sila nakakaunawa ng wikang English. Tingin ko kahit hindi sila masyadong nagsasalita sa wikang English, nakakaunawa naman ng mga yan. Masyado namang binababa nitong si Ramon Tulfo ang mga senador na yan. Sinong-sino ba yan? Dalawa lang naman yung pwede natin pagsuspetsahan dyan. Kasi sabi ni Ramon Tulfo, there are one or two. No? Pero ako'y naniniwala na nakakaintindi ng English yan. Kaso lang, syempre, hindi sila fluent sa pagsasalita ng English. Nandiyan si Lito Lapid at saka si Senator Lito Lapid at saka si Senator Robin Padilla. Okay, eto pa. May mga dinadala kahit sinampahan ng plunder noong una, pero patuloy pa rin sa pagsasamsam sa kaba ng bayan.
O eto, kilalang kilala po natin ito. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kung hindi tatlo yung nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. No? Tapos, meron pa dyan na bago lamang sa kasong plunder, itong si Marcoleta at saka si Chis Escudero. Si Joel Villanueva, parang pangalawa na din yata ito, no? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi lang naging matagumpay yung mga kaso sa kanila noon dito kay Senator Joel Villanueva. Pero ngayon, nag-aantay tayo, baka gugulatin na tayo ng ombudsman bukas. Nakaisang linggo na tayong nagsasabi na baka gugulatin tayo ng ombudsman. Hanggang ngayon, wala pa rin pong kaso si Senator Joel Villanueva. Inuulit po natin, kahit tayo'y nagpapasalamat kay Senator Joel Villanueva at Chis Escudero sa pagtalon po nila ng bakod mula kay Cayetano patungo kay Gatchalian, hindi po natin kinalilimutan yung kanilang pananagutan kung totoo na sila po'y nagnakaw ng kaban ng bayan. No? Ang mahalaga, sana umabot yan sa korte at malaman natin once and for all kung totoo ba o hindi ang mga bintang sa kanila nang naaayon po sa mga ebidensya. O ito pa, sabi pa po dito nitong Tweety Bird ni Ramon Tulfo, may isang senador. Ito. Matindi ito mga tol. Mag-iingat ako dito. Para akong nahihirapang, para akong kinakapos ng hininga pag nagsasalita ako mga tol. Papacheck up nga ako this week. Sabi dito. Napansin niyo yun? Napansin niyo kapag nagbablog ako at nagsasalita ako, para akong humihinga ng malalim. Kasi feeling ko parang hindi pumapasok yung oxygen sa utak ko. Kaya ako humihinga ng malalim. Anyway, ito mapanganib to mga tol. Napakadelikado nito. Hindi ako pwedeng magpangalan dito. Kung malakas ang loob ninyo, pangalanan nyo dyan. Kung malakas ang loob ninyo, hindi naman kayo madedemanda sa pamamagitan ng pag-comment sa live chat. Ano? Kasi mahirap pong tukuyin, particular kung ang mga pangalan po ninyo dyan ay hindi naman totoo. Mag-e-effort pa itong senador na ito kung totoo. Kasi ito yung sinabi mga tol. Sabi dito, may isang senador na ipinasa sa kanya ng kanyang ama ang kanyang sekretarya bago namatay ang matanda at asawa na niya ang babae ngayon. Naku po, pag nagpangalan po tayo dito, pasensya na po kayo. Pag may time po tayo, mamaya po tayo magsha-shoutout. Ano? Etong senador na ito mga tol, sabi, yung asawa daw po nito, dating sekretarya ng ama. At ipinasa lamang yung sekretarya niya doon sa anak at ngayon naging asawa nito. Sino kaya ito? Uulitin ko May isang senador na ipinasa sa kanya ng kanyang ama ang kanyang sekretarya bago namatay ang matanda at asawa na niya ang babae ngayon. Mahirap magpangalan dito. Demanda aabutin na top 1 dito. O bahala na kayo. Kung sino yung nasa isip ninyo, malamang ganun din yung nasa isip ko. O ito pa. Pero, ito pa ang dagdag doon Ang tindi, no? Biruin mo, asawa mo, tapos walang ganon. Pero, di umi-score ang senador na ito sa kanyang misis dahil bakla siya. Siguro related to doon sa una niyang sinabi, no? May mga bakla na senador daw. Kaya related ito. Kasi sinabi dito ni Ramon Tulfo, pero di umi-score ang senador na ito sa kanyang misis dahil bakla siya. Buhay na buhay kayo, no? Linggong-linggo, puro chismisan itong inaatupag natin. Linggong-linggo, puro chismis itong inaatupag natin. Hindi, nakita ko kasi yung post ni Ramon Tulfo Kaya sabi ko, pag-usapan nga natin ito sa programa natin. And ito na nga yun. May pang-aasar pa. As a Tagalog song goes, ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yodelo, loloye, walang labis, walang kulang. Parang ito yata yung kanta nung
nung pumanaw na rin na artista na singer, ano? Sino ba yon? Yung kumanta nitong sinasabi dito ni Ramon Tulfo, ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yo ano? Yo de lololoy. Walang labis, walang kulang. Ha? O sige. Kung ano man yung mga nasa isip ninyo, kung sino man yung mga senador na nasa isip ninyo, may mga safe naman na pwedeng banggitin ng pangalan, pero may mga pangalan na hindi po natin pwedeng, yon si Fred Panopio, salamat, ano, na pwedeng banggitin. Kasi pag binanggit natin, tapos tayo. Kaso ang aabutin natin. Balik na po tayo. Parang wala dito itong senador na ito, mga tol. No? Sa tingin ninyo, nabanggit kaya ni Ramon Tulfo ayon sa kanyang Tweety Bird? No? Parang wala si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang blind item eh. Kasi si Senador Rodante Marcoleta, first time lang naman itong makakasuhan kung sakali ng plunder. 'Di ba? Ito na nga. Sabi po ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang ewan ko, programa niya yata ito binanggit o Facebook page, ano? Pero dito sa balita ng GMA News, wala akong ninakaw. Naniniwala ba kayo, mga tol, na hindi magnanakaw si Senator Rodante Marcoleta? Kasi sabi niya, wala daw siyang ninakaw. Comment 1 kung kayo po'y naniniwala kay Rodante Marcoleta na hindi po siya magnanakaw. Otherwise, mag-comment po kayo ng 2. Ulitin po natin ang poll natin, ha? Live poll. Tingnan natin yung paniniwala ninyo. Comment 1 kung kayo po'y naniniwala na hindi magnanakaw si Rodante Marcoleta. Otherwise, 2 ang i-comment po ninyo. Nako po. Pero syempre, channel natin ito eh. No, pagka channel ng mga DDS, ang i-comment nila dyan, naniniwala sila na hindi magnanakaw si Rodante Marcoleta. Salamat sa pagtugon, mga tol. Ano? Nakikita natin talaga na ang mga manonood natin, hindi mga DDS. Kasi, pagka DDS ang nanonood sa atin, magko-comment ka ng 1. Ay, may DDS na nanonood sa atin, no? Isa. O, sige, may DDS na nanonood sa atin. Meron ako nakita. Nag-comment ng 1. O, DDS yun. Okay? Sabi dito sa balita, wala akong ninakaw. Nanindigan si Senador Rodante Marcoleta na wala siyang nilabag na anumang batas at puro imbento lamang umano ang mga asunto laban sa kanya. Kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun. Aba, may mga ganun-ganun pang salita. Itong si Rodante Marcoleta, sabi pa niya, dagdag pa niya rito, wala akong alam na aking nilabag na batas. Abogado to. Abogado tong nagsasalita, kaya nagtataka ako bakit sinasabi niyang wala siyang alam na nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto ay puro imbento yon. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig sa flood control projects anomaly. Aba, parang pinalalabas mo pa, Senador Rodante Marcoleta, na bayani ka, no? Pero ang dami na pong nakakaalam nung lumang video eh. Kasama ka ni Congressman Rolando Andaya eh. No, kaya kung talagang nakikipaglaban ka sa mga anomalya na yan, flood control project anomalies, bakit ngayon ka lamang nagsasalita? Bakit ang noon na si Rolando Andaya na nagbulgar ay hindi mo sinuportahan ng ganong kaingay katulad ngayon? Now for 2018, City Leoncio Construction Trading backed at least 36 projects Naririnig nyo ba ng maayos, amounting mga to tol? 2.1 billion. Paki-comment nyo nga kung bumili pa man din ako ng speaker, Sony yan, no? Tapos pangit pala yung output sa sa PC, no? O paki-comment nyo nga, mga tol, kung maayos In yung the audio. provinces of Sorsogon Parang mahina, and Catanduanes. Anyway, ulitin natin. Ulitin natin yan, hindi maganda yata yung audio.
Okay lang. Okay naman pala. O sige, tuloy tayo. Ulitin natin ha. Now, for 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects Ayan. amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. In fact, almost one Naalala nyo ito mga tol? Ito yung pumuputok na issue ngayon, o rather, na bumabalik na mga alaala sa ngayon. Kasi sa panahon pa lamang ng mga Duterte o ng Duterte administration, talamak na ang flood control corruption. Pero nandito nga, umalis pa si Rodante Marcoleta, oh. 'Di ba? Sa pagsisimula ng video na ito, makikita po ninyo rito yung kasama si Rodante Marcoleta. Ito, nandiyan si Rodante Marcoleta, tumayo lamang siya. No? Kinalaunan, kung bumalik pa o hindi. Pero ang punto mga tol ay nanahimik itong si Rodante Marcoleta. No? Nanahimik siya. Sinasabi niya na siya'y nakikipaglaban sa korupsyon. Ang tagal-tagal na. Ayan o. Ito, hindi po biro ito. 300 billion pesos mahigit ang pinag-uusapan po dito. Ibinunyag yan nitong si Andaya, no? May ginawa ka ba, Rodante Marcoleta? Wala. 'Di ba? Kaya wag mong palabasin na kaya ka kinakasuhan ngayon dahil nagsasalita ka tungkol sa flood control projects anomaly. Wala po yung katotohanan. Ang katotohanan, kung bakit ka nakasuhan o kakasuhan, kasi ngayon iniimbestigahan ka at nire-recommendang kasuhan ng plunder, ay dahil ikaw ay tumanggap ng halagang 75 million pesos mula kina Mike Defensor at dalawa pang negosyante. A total of 75 million pesos. Tinanggap mo ito sa panahon na ikaw ay kongresista, representative ng Sagip Party List. At inamin mo ito. Yun ang problema, Rodante Marcoleta. Ang pagtanggap mo ng 75 million pesos sa panahon na ikaw ay nanunungkulan bilang congressman. At alam na alam mo yan bilang abogado. Napag-aralan ninyo yan eh. Dapat alam mo sa ilalim ng Presidential Decree 46, sa ilalim ng Republic Act 6713, na ang mga taong gobyerno ay hindi dapat tumatanggap ng anumang regalo, konsiderasyon, lalong-lalo na pera, mula kung kanino. No? And worse, hindi mo pa ito idineklara. Dineklara mo na lamang ito nung nagkabukuhan na, kaya kayo nagbayad ng tax tungkol sa donasyon. At syempre, kapag ka ang halaga na pinag-uusapan ay lumagpas sa 50 million pesos, at yan ay hindi naman ang galing sa lehitimong kaparaanan, maaaring i-consider yan na ill-gotten wealth. Kaya ngayon nagresulta yan, Senador Rodante Marcoleta, sa kasong plunder. No? Nire-recommenda sa iyo ngayon against you ang kasong plunder. Kasi ang threshold ng plunder ay at least 50 million pesos. Ha? Kaya Senador Rodante Marcoleta, ipaliwanag mo na lamang yan kung sakasakali sa korte. In fact, yung sinasabi mo na ang tanging kasalanan mo lamang sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin na ituloy ang pagdinig sa flood control projects anomaly. Alam mo, bilang abogado na hindi pwedeng maging depensa mo yan. Oo, depensa mo yan sa harapan ng publiko para patuloy mo lamang mapaniwala
yung mga sumusuporta sa iyo na wala kang mali sa ginawa mo. Pero yung mga argumento na ganyan, hindi yan titindig sa korte kasi hindi ka maipagtatanggol niyan. Pwede mo bang sabihin sa korte kung sakasakaling dumating na yung punto na ikaw ay lilitisin dyan na, Your Honor, hindi totoo yung mga alegasyon na yan sa akin na ako'y nagnakaw ng pera o particular plunder. Sapagkat ang tanging kasalanan ko lamang ay ang patuloy na pagdinig sa flood control projects anomaly. Hindi pa pwede yun. Naturing ang abogado ka, ganyan ang i-argumento mo. Anyway, talon tayo ngayon sa mga naratibo ng mga DDS, tuwang-tuwa sila, no? Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay bagsak na naman sa rating po nito sa survey. Alam niyo, nagtataka ako sa mga tao bakit pinapahalagahan pa nila ang mga survey kaugnay ng rating ng ating Pangulo. Sa akin, walang problema. Kahit i-negative 0 nyo o kung ano man ang tawag nyo dyan, negative 99, wala akong pakialam. Ang sa akin, masaya ako na patuloy na nagsisilbi bilang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, at kayo mga DDS ay patuloy lamang nangangarap na maging Pangulo si Sara Duterte. Ito ngayon, i-share ko sa inyo ang reaction sa survey na yan nitong si Palag ni Ramad. Isa po ito sa mga sumusuporta sa whistleblower at bagman di umano nitong si Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa balita po ng GMA News kahapon o nung isang araw, Marcos admin net satisfaction rating drops to record low 13 in March 2026 according to SWS. Again, wala akong pakialam dyan, no? Pero for purposes of discussion, gusto ko lamang pong i-share sa inyo kung ano ang sinabi po dito ni Palag ni Ramad. Sabi niya po, isinagawa ang survey noong pagputok ng pagtaas ng presyo ng langis gawa ng gulo sa gitnang silangan. Para sa mga Pilipinong tamad mag-isip, si PBBM ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, hindi ang US-Iran war. Shoe in sa Peking survey nila yan. Sa mga makikitid ang pag-iisip, tulad ng mga DDS, ang kabi-kabilang balita ng nakakasuhan ng korupsyon ay dahil sa nakawan sa gobyerno at muli ay si PBBM ang may kasalanan nito. Deadma sila kung si PBBM ang whistleblower kaya nabuking ang matagal ng sistema ng nakawan sa gobyerno. Basta para sa kanila, panahon ni PBBM, madaming nabuking, nakasuhan at nakulong. Kasalanan ni PBBM yan. O, biruin ninyo mag-isip ano? Samantala nung panahon ni Rodrigo Duterte, mga tol, ito, isiniwalat ang korupsyon. Katabi si Rodante Marcoleta, may ginawa ba ang Duterte administration? Nag-ingay ba si Rodante Marcoleta? Inamin nga ni Rodrigo Duterte noong 2020 na ang pinakatalamak sa korupsyon ay ang DPWH. May ginawa ba siyang pagpapaimbestiga? Wala. Kung walang investigasyon, definitely walang nakulong. Kaya tama ang sinabi at katanungan ni Anthony Taberna. Sabi ni Anthony Taberna, may naipakulong ba si Rodrigo Duterte? Walang makasagot. Kasi ang mga DDS alam nila na walang naipakulong si Rodrigo Duterte na corrupt. Ang ipinakulong niya, yung mga kritiko niya, katulad ni Leila de Lima, katulad ni dating Senador Antonio Trillanes, at karamihan mga pinagpapapatay pa. O ngayon, balikan lang natin ito at ipaalala ko lamang po sa inyo kung gaano po katabingi itong mga isipan ng mga DDS na yung hinahangaan nila na si Rodrigo Duterte, talamak ang korupsyon, 330 billion plus ang pondo na sinasabing pinagnakaw o ninakaw sa panahon ng administrasyong iyon
pero wala po siyang ginawa. Bagkus, nanahimik lamang, nagsalita, kunya-kunyari, pero hindi naman po talaga nagsagawa ng partikular na investigasyon. Namatay yung ilaw eh. Kaya inayos muna natin. Ito, tapos si Pangulong Bongbong Marcos na nagsiwalat ng korupsyon, hindi matanggap ng mga DDS kasi ayaw nila kay PBBM eh. Pero siguro kung si Duterte ang nagsiwalat ng korupsyon, tuwang-tuwa, palakpakan pa ang mga yan. Panahon ni Rodrigo Duterte ito. Balikan natin mga tol, pakinggan nyo pong muli. For 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. Found out that City Leoncio's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. In fact, almost one-third of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon. Tatanga-tanga talaga kayo. Yan na naman kayo sa mga adik-adik na akusasyon. Alam niyo mga tatanga-tangang DDS, no? Kung meron mang adik, si Rodrigo Duterte yun, inamin niya na gumagamit siya ng marijuana eh. Eto, bubili kasi ako ng baril eh, no? Ito yung sabi sa akin ng Firearms and Explosive Office, oh. Sabi dito, "Good day. We are sending this email notification for the status of your PNP FEO application. Kindly check the status below and open your FEO account. Status, approve drug test result." Mga tanga, no? Tingnan nyo naman, hindi ako pogi. Pero tingnan nyo naman, sa labi pa lamang makikita nyo na kung ako'y gumagamit ba ng illegal na droga. Hindi nga ako naninigarilyo, mga tanga. Tingnan nyo, hindi ako nagli-lipsticks pero pulang-pula yan. Ha? Ang tanga nyo talaga. Salamat pa rin kasi kahit paano, nadadagdagan yung manonood ni Top 1 kapag nagpapakatanga kayo. Tuloy lang kayo sa panonood dito, mga tatanga-tangang DDS ha. Tuloy po tayo sa pakikinig. 550 million out of the 1.5 billion found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Katipuran Town. Ito naman. Nung binara ko sa pagiging adik, malaki naman daw po ang nakuha ang envelope. Malaki talaga kasi tatanga-tanga kayo. Tingnan nyo po. Sa next month, magpaparapol ako ng 10,000 pesos ha. Kasi salamat sa mga manonood po natin mga tol. Talagang nag-uumapaw ang blessing. Tapos, ang laki ng tax ko, nasa 100,000. Nagbabayad ba kayo ng tax? Mga DDS? Yan nakikita mo yan? $11,912. Ang tax ko dyan, mga $1,000. O higit pa, baka $2,000. Kasi, sa bawat kinikita ng YouTuber, dapat nagtatabi ka ng 20 to 30% para sa tax mo. Talagang malaki. Salamat sa inyong mga manonood, mga tol. No? Biruin ninyo, sa July, yan ang blessing na darating kay Top 1. Kaya bahagi niyan, kukuha tayo ng 10,000 piso at magpaparapol tayo. Ano pa akusasyon ninyo? Kanina sabi nyo, adik ako. Pinakita ko sa inyo yung resulta ng drug test ng aplikasyon ko sa barel. No? Approve. Di ibig sabihin, negative ako sa drugs. Tapos ngayon, sinabihan mo ako ng maleta. Eto naman. Naknanteteng na yan. Wala na kayo talagang ibang argumento. Napakatangan yung mga DDS. Alam niyo mga tol, kaya ako pinapatulan ng mga yan. Karagdagan yan sa oras. Kasi 2 oras tayo magla-live pagka hindi ko pinatulang yung mga tatanga-tangang DDS, mauubos yung mga sasabihin ko dito. Kilala nyo naman ako mga tol. Ayoko nang ako'y nagbablog ng paulit-ulit ako sa sinasabi ko.
Kaya nga yung ibang mga pinapanood ko, pagka nagpapaulit-ulit na sa sinasabi, iniiwan ko na. Kasi dati ako nagtuturo eh. Ayoko sa lahat. Kapag ako'y nagtuturo, paulit-ulit. Although, madalas, pagka kinakailangan uulitin yan para maging familiar yung mga estudyante. Pero kung very redundant na, eh alam na ng mga estudyante, tapos uulit-ulitin mo pa, hindi maganda yon, no? O, kaya salamat sa mga tatanga-tangang DDS ha. Patuloy lamang kayong manood. O, tuloy tayo rito. Hindi nila matanggap eh na sa panahon ni Rodrigo Duterte mga tol, ito ang korupsyon na ibinunyag ni Andaya. Ang masakit lang mga tol, pinatay si Andaya. No? Pinatahimik po ito. Yun ang nakalulungkot. Natagpuan po siyang patay at hindi po malaman kung ano ang dahilan. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Charisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Diba? Edmond Bautista. Anyway, nakuha naman na natin yung konteksto niyan. Alam naman natin na mahigit sa 300 billion pesos ang sinasabing flood control project controversy na yan. No? At yan ay para sa taong 2018 to 2019 pa lamang. Balik tayo dito sa binabasa po natin ng panulat ni Palag ni Ramad. Kawawang Bongbong Marcos, sabi ni Palag ni Ramad. Hindi na tatakbong muli sa anumang posisyon si PBBM. Sa edad niya, marahil ay magre-retiro na siya kaya bakit every month naglalabas ng survey na pangsira sa Pangulo? Simple lang, itaas ang rating ng bise at palubuhin ang public trust sa kanya na hindi naman karapat-dapat. Bobong tanga lang ang magsasabi na hindi nagtatrabaho ang Pangulong Bongbong Marcos at estupido lang ang magsasabi na masipag at nagtatrabaho ang BP na meron saltik sa pag-iisip. Yan po binabasa ko lamang ang panulat ni Palag ni Ramad. Gawin nyo ang patas at makatotohanang survey ninyo sa 2028 kung ano ang naging pangkalahatang serbisyo ang nagawa ng ating Pangulong BBM sa kanyang 6 na taon na panunungkulan at naniniwala ako na 100% sobra pa sa pasado ang grado ni Apo Bongbong Marcos. Isang patotoo lang kung bakit mababa daw ang grado ngayon ng Pangulong BBM, silipin natin ang kredibilidad ng isang partikular na survey. Alamin sino ang nagsagawa nito. Sino ang nagpondo. Suriin ang pamamaraan at subaybayan ang mga proseso kung paano isinagawa ito. Bukod sa uri ng tanong, tingnan din sino ang mga tinanong. Alamin ang lawak ng pagtatanong. Ilan ba ang tinanong? Baluarte ba ng rosas? Pulahan, dilawan, o luntian at mga berde ang utak. Madaling kontrolin, paikutin at manipulahin. Mind conditioning lang yan. At hindi ako naniniwala na mababa ang performance rating ni PBBM at mataas ang kay BP Sayad. Alam nyo lahat ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at alam nyong walang ginagawa ang bise kundi bumiyahe, manira, kaya nanyong lahat na gumagawa ng peking survey laban sa Pangulo, minura niya kaya nanyong lahat na gumagawa ng peking survey lahat sa Pangulo at pabor sa walang silbi at walang kwentang bise. Alam niyo mga tol, isa sa pinakamagandang nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ito. No? Sa panahon po niya, naging digital tayo Sana lahat po kayo meron na pong eGov application. Ito, yung eGov. Yan po mga tol. Sana lahat po kayo meron yan. Napakahalaga po nito. Kasi katulad ako, nag-a-apply po ako ng lisensya ng barel. Sa pamamagitan nito, napakadali. Pupuntahan mo lang, i-click mo lang siya yan Tapos pupuntahan mo lang yung other LGUs, punta ka sa agency, punta ka sa PNP, then FEO, no?
Makikita nyo lahat dito mga tol, yung PhilHealth, ito O, ito yung digital ID ko. O, yan o. Diba? O, yan o. Digital ID. Tapos, meron pa yung tax mo. Kung gusto mong makita yung sa BIR, yung PhilHealth mo, nandito rin. Makikita mo lahat mga tol. I-download mo to. No? Yan ang hindi nagawa ni Duterte. Diba? Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, naging digital tayo. Ako, kumuha ako ng birth certificate. Napakabilis. Di ba? Pumunta lang ako dito. Oh. Punta ako sa NGA. Yan, sa NGA. Punta ako dyan. Tapos, pumunta ako sa PSA. O, PSA. O, yan o, PSA. Makikita nyo, PSA. Di ba? PSA. Tapos, i-click mo lang yan. Pag click mo, ito lalabas. O, yan o. O, pagkakukuha ka ng birth certificate mo, pwedeng e-certificate, pwede ring hard copy. I-click mo lang yan. O, di ba? Napakagaling mga tol. Pero hindi ma-appreciate ng mga tatanga-tangang DDS kasi ang biases nila pabor lagi para sa mga Duterte at laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, talon tayo sa impeachment nitong si Sara Duterte. Nagkaroon ng pre-trial. Hindi pa ito tapos kaya magbabalik sila sa Lunes. Ngayon, pinalalabas ng mga DDS, no, na nilamon daw po si Congresswoman Jinky Luistro ng isa sa mga abogada nitong si Sara Duterte. Sabi nga po dito sa balita, kinain ng buhay ni Attorney Sison si Luistro sa pre-trial ayon sa informante po ng politiko. Yan ay pinabulaanan ni Congressman Terry Ridon. Sabi ni Congressman Terry Ridon, saang planeta nangyari yung bagay na yan? Wala pong kinain ng buhay. Ito kasi yung balita, pakinggan po ninyo. Tila naubusan umano ng abogado ni VP Sara, si House Lead Prosecutor Jeremy Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni Hannity. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jerry Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel ang day 1 Tanong-tanong kayo ng magkano bayad sa akin, pinakita ko na sa inyo, mga tatanga-tangang DDS Ito nga bayad sa akin, ang tatangan nyo talaga, pinapakita ko na nga sa inyo ito yung bayad sa akin, mga tanga, mga DDS. Magkano yan? $11,912. I-convert natin sa peso. Dollar to peso. Ito bayad sa akin, mga tanga talaga kayo mga DDS. 'Di ba? 723,000 pesos. Ang itatax ko diyan mahigit mga 100,000. Ipagpalagay natin, kikita ako diyan ng mga babawasan pa ng tax mula sa US. Ipagpalagay na lang natin na nagbayad po ako na nakikita po ako ng 500,000 pesos. No? 500,000 pesos kikita ako, malinis na yon. Kaya bahagi noon, ibabayad ko na sa mga pagkakautang ko, bahagi noon, yung mga obligasyon ko, tapos syempre, babawas tayo. Pasensya na kayo kung yun lang muna kaya kong ibigay. Sa 10,000 piso, magbibigay po ako next month. Pero ngayon, ngayong darating na linggo, meron po tayong raffle dito. Mga DDS, huwag kayong sasali. Mga tatanga-tanga kasi kayo Huwag kayong sasali. Ngayong darating na linggo, magbibigay ako ng 2,000 piso. Gusto nyo ngayon na. Total Father's Day. Pagkatapos ng live stream natin, mamamahagi ako ng 4,500 piso. 2,000 po yun. Ngayon na, pagkatapos itong topic natin, 500 pesos sa 4 na katao, 2,000 pesos. Bilang pagtugon doon sa pangakong 2K nitong si Rodante Marcoleta na hindi naman niya po tinutupad. Tayo tutupad. Hindi, joke lang Hindi, joke lang yung tayo tutupad. Pero, mamimigay tayo ng 4 na tig-500 piso mamaya after ng topic natin. Huwag kayong alis. Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa balita.
ng closed-door pretrial conference para sa impeachment case ng bise. Nangibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period ba yung mainit ang uso? Una nang iniulat ng BNC na tila nagtatensyon sa naging PTC dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Si Sison ay partner sa Fortune Nervasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila ho ba? No, not necessarily, no. I would charge the exchange. Siyempre, pagka si Congresswoman Jinky Luistro ang pakinggan natin dyan, bias siya. Kasi alam namang aminin niya na hindi siya nilamon nitong si Sison. O, kaya wag na natin yan ituloy. Pero ang punto kasi, hindi naman kasi talaga totoo mga tol. May nagsend yata ng blessing. Sino yon? Salamat po sa inyo kay Lina Villalon. O, diba? Salamat po sa inyong super sticker. O, kaya wag na natin ituloy muna yan. Dito tayo. Sa kaugnay pa rin na balita niyan. Pagtatalo sa pre-trial conference, normal at anticipated. O, ayon din kay Congresswoman Jinky Luistro. Pero, ito, ano ba ang katotohanan? Pakinggan natin si Congressman Terry Ridon dito. Sa balita na atin pong pakikinggan maya-maya lamang, sinabi niya po, wala pong nangyaring pag-outshine, pag-outgun, at pagkain ng buhay kay Congresswoman Luistro. Parang hindi ho nang mangyayari yan. Saang planetary nangyari yan pong bagay na yan? Wala pong kinain ng buhay. Ha? O ito. Sabi po dito. Doon po ako mula nung umpisa hanggang sa pinakadulo po ng alas 5 ng hapon. Wala pong nangyaring pag-outshine, pag-outgun at kain ng buhay. Tanga ka pala eh. Magsasalita ka dyan ng opinion lang sinabihan mo akong adik, sinabihan mo akong bangag, sinabihan mo akong bayaran. Kung hindi ka ba naman tanga? Kung ikaw ay nagpapahayag lamang ng opinion, hindi ka papansinin. Di ba? Pero gusto mo magpapansin, kaya ka nagsasalita ng mga ganyan. Hindi opinion ang binibigay mo, ad hominem yan. Tanga. O, kaya kita nasasabihang tanga. Di ba? May mga DDS na manonood dito. Sayang, hindi na bumalik yung manonood natin na DDS mula sa Facebook eh. Pero maayos siya. No? Kahanga-hanga yung ibang mga DDS sa totoo lang mga tol na marunong pong magpakatao, no, na kahit ang pinaniniwalaan nila ay si Rodrigo Duterte o si Sara Duterte, marunong silang magpakatao, kaya nilang makipag-usap ng sibil, meron silang kortesiya kahit paano. Nakakita ako last time sa Facebook, DDS siya. Ang ayos niya makipag-argumento. Never siyang nagsalita ng tanga, adik, bangag, ad hominem. Pero ikaw, magre-react ka ngayon porket pinapatulan ka ng mga manonood ni Top 1 dyan na sinasabi mo lamang, opinion mo yan? Tanga ka pala eh. Anyway, wag nyo nang pansinin yan mga tol at hindi ko na rin papansinin yan. Buhay, no? Kay Congresswoman Luistro, parang hindi mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari yung pong bagay na yan? At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig. So, very accurate naman po yung inihayag din po ng prosecution at ng defense panel po nung po nagdaan, no? Kung saan meron pong ilang mga pinag-usapan pero wala pong naging mahigpit na pagtatalo sa pagitan po ng dalawang panig. Kuya Joe, Kuya Jervis. Pero Kong Terry, may mga contentious issues kasi I think even si Kong Zia at yung admitted na
parang nagkaroon talaga ng mga disagreements during the pre-trial. Ano po yung mga naging contentious issues po nung pre-trial, the Thursday? Okay? Wala naman masyado. And I think yung pong napag-usapan lang naman po dyan yung form of how the pre-trial will proceed. Ganun kasi yun, nangyari mga na nga tol. Ang katotohanan, sa pre-trial conference, wala pong balitaktakan na nangyayari dyan. Makikita natin yan sa mismong paglilitis. O ito, i-share ko po sa inyo yung saloobin ni Attorney Carlo Ibanez tungkol po dyan. Pakinggan po natin siya. Luistro, kinain daw ng buhay ni Attorney Sison. Fake news yan. So, may bagong narrative na pinagkakalat ang mga DDS ngayon. Si Representative Luistro daw, kinain ng buhay ni Attorney Sison, abogado ni VP Sara, noong pre-trial conference. Hindi lang yan fake news. Itong statement na ito ay nagpapakita na walang alam sa batas ang mga nagpapakalat nito. Hindi pwedeng sabihin kainin ng buhay si Representative Luistro sa pre-trial dahil wala namang oral debate or argument sa pre-trial. Ang pre-trial ay diba? preparatory stage lamang. Dito inaayos ang mga dokumentong gagamitin bilang ebidensya. Walang debate or oral arguments. Anong sasabihin ng informant ng politiko na yan? Malamang sa malamang, baka yung kung sino man nagbabalita na yan, DDS eh. O kaya nauudyo ka ng DDS para palabasin na mahina itong si Congresswoman Luistro. No? Kung wala kayong alam, magtanong kayo. Kasi kabubuhan yon pag hindi po tayo nagtatanong. Ako, di ako abogado. Kaya ayokong sabihin na alam ko yan. Kahit alam ko. No? Pero, ito na nga, pinapresenta ko na sa inyo. Sinasabi na ng abogado. Alam niyo ba? Kung ako abogado lamang, hindi ko nagagamitin itong mga panulat at mga sinasabi ng mga abogado na ito eh. Pero para makumbinsi ko lamang ang manonood natin sa bagay na mga usaping legal, kailangan kong gumamit ng mga panulat nila. Kasi hindi nga ako abogado. Yun ang problema sa inyo mga DDS. Magtanong kayo para hindi kayo nananatiling bobo. At kung alam nyo naman ang katotohanan, paniwalaan nyo. Hindi yung pinapanatili nyo sa kasinungalingan ng paniniwala ninyo. Katangahan po yun. Mga testigo na ihaharap, mga stipulations of facts na pinagkakasunduan, mga isyong tatalakayin, mga trial dates at schedule. Tama. Walang naglalaban na magkabilang panig dito. Ginagawa ang pre-trial para maging mas mabilis and organized ang trial. Kaya kalokohan na kinain daw ng buhay sa pre-trial si Representative Luistro. Halatang walang alam sa batas ang nagkakalat nito. Diba? Sana hindi mga abogadong nagkakalat nito, no? Dahil nakakahiya talaga sila. Halatang walang alam sa batas ang mga nagkakalat niyan. At nakakahiya naman kung mga abogado kasi alam nila ang batas pero ipinagkakalat po nila yan. Diba? Ngayon, sa usapin naman ng mga marites, laging nangunguna itong si Levito Baligod. Diba?